Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Castor Nation, sa atin pong Christmas Around the World, ngayong araw atin pong itatampok ang isang bansa dyan sa Europa, ang Norway. May kakaiba kayang pagkain na inihahanda tuwing Pasko sa Norway. Ating alamin po yan sa inihanda pong special report ni Bombo Isa Cotoner. Alam niyo ba na may tinatawag na Christmas porridge or risgrot ang mga taga-Norway at kinakain lamang nila ito tuwing Christmas Eve? Isang maliit na bansa sa bahagi ng Hilagang Europa na katabi ng mga bansang Sweden, Finland at Russia. May bahagi rin sa bansang ito kung saan maaaring masilayan ang sikat at nakakabighaning Northern Lights o Aurora Borealis. Binubuo ng mahigit 5.4 milyon na populasyon ang naturang bansa at ang karamihan dito ay mga Christians. Tinatayang sa halos 25,000 ang mga Pilipinong naninirahan sa naturang bansa. Alam nyo rin ba na nauuna rin tayong mag-celebrate ng Pasko dahil 7 oras tayong nauuna sa bansang Norway. Maliit at malamig man ang lugar na ito kumpara sa ibang bansa sa Europa, hindi pa rin nakakalimutan ng mga Norwegians ang diwa ng Pasko. Halina't ating silipin ang kakaibang Pasko sa Norway. Makakasama natin ang Bombo International Correspondent mula Norway, Katrina Trazo Martinsen, para ipakita at iparamdam ang Paskong Norwegians. Yeah, tuwing Pasko or parating yung Pasko, they have what they call yung Christmas market. But they're selling their local foods, that homemade local foods, Christmas foods, you know, yung mga gawa na nila, yung mga Christmas figures like that, but they make it themselves. And then one also unique is the Christmas tree. For my 13 years here, hindi na ako nakatry ng plastic Christmas tree. We always use the real tree, pine tree. Kaugnay nito, ang tawag sa mga ganitong tunay na mga Christmas trees na kanilang inihahanda ay Norway spruce. Isa itong mataas na conifer tree na hugis patatsulok at maaaring lumaki hanggang 150 feet. Mayroon ding tradisyon ng bansa na kada taon ay nagbibigay sila nitong Norway spruce para sa mga taga-London bilang simbolo ng kanilang pasasalamat dahil sa binigay nilang suporta sa Norway noong World War II. So that's very traditional here. Talaga yung Christmas tree. My husband will never change that. He will always have a real tree. And then, of course, the foods that they have or how they celebrated the Christmas here. But the highlights of their Christmas during Christmas Eve is really the opening of gifts. So, hindi pwedeng walang gifts. People here are really shopping a lot during Christmas season kasi that's one of the highlight in their Christmas, yung opening and giving of gifts. Ano ang Pasko kung wala ang pagsasaluhan? Para sa bansang Norway, may tinatawag silang Christmas porridge or risgrot na gawa sa bigas at gatas na minsan ay hinahaluan ng cinnamon, asukal at mantikilya. Christmas cookies, they make Christmas cookies. Yun yung tawag nila eh. And then Christmas cake. Yeah, they always put Christmas, if it comes to cake, Christmas cake, Christmas cookies, like that. Yung pinapangalan nila. 12 noon in the 24th, magluluto ng they call Christmas porridge. So pinapakain ang mga, we the family eat together. And then fast forward tayo sa dinner time. The traditional foods are boiled cod, roasted pork belly. Tinatawag nila yan na riba. Curd lamb ribs, ang tawag nila dyan is peneshot. This riba, every Christmas lang talaga yan dito sa Norway. You cannot have it in the whole year. No, it's only for Christmas. Kumpara sa Pilipinas na kapag Pasko ay halos lahat ay nasa labas ng kanilang mga bahay, pagdating naman sa Norway, dahil na rin sa malamig na panahon, nasa kanya-kanya silang mga bahay para ipagdiwang ang Pasko at kung lalabas man ay para magbigay lamang ng mga regalo. Talaga, malamig. Minsan nagma-minus talaga eh. Yun ang super lamig. And then sometimes it's snowing during Christmas or New Year. Depende eh. Ngayon, minsan nag-snow ng konti,
So it's very cold and sometimes it's white Christmas pero sometimes hindi nag-snow dito sa amin pag Christmas. Para kay Ma'am Katrina, ito ay hindi niya nakasanayan at may mga pagkakataon na binabalikan niya kung paano ang Pasko sa Pinas. Kaya naman, para hindi siya malungkot, pati na rin ang mga Pilipino na nakatira sa Norway ay ginugunita pa rin nila ang kanilang Pasko in a Filipino style. Meron din kami mga group na Filipino group. And then we make a Christmas party. Although our Christmas party is held yun nga, halimbawa sa grupo namin, nag-Christmas party kami last November 2. So kami mga Pilipino dito, meron kami Christmas party naman with our family. So yung food namin, Filipino foods. May lumpia, may pansit, ganon. Pagdating sa mga misa tuwing Pasko, ayon kay Ma'am Katrina, hindi ito katulad sa Pilipinas na may misa de Gallo. Anya, ang mga Katoliko sa Norway ay nagbimisa lamang bago at pagkatapos ng Pasko. Malaki man ang pagkakaiba pagdating sa mga tradisyon ng mga Pinoy at Norwegians, isa ang tiyak. Hindi nila kailanman makakalimutan ang tunay na diwa ng Pasko, pagmamahalan, pagkakaisa at pagkakabuklod ng pamilya. Kaya naman, mula sa Norway, nais kayong batiin ng ating Bombo International Correspondent Katrina Trazo Martinsen. Goyol! Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.